Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Good PM mga kaibigan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Masyadong mainit ang panahon sa araw na ito. But anyway, mainit man, malamig man, magmakulimlim man, ay binabati namin kayo ng magandang hapon at mabuhay po tayong lahat. At na po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Dito sa himpilang pinaka-the-best sa lahat ng himpilan dito sa Mindanao. Ayaw namin ng number 1 dahil napakarami po nila nagsiksikan po sa number 1. Ayaw rin namin ng duro. Ayaw rin namin ng solid. Mas lalong ayaw namin ng number 1 at number 2. Kami po ay the best. Oh yeah, yan po ang RPN D-XXX. Napakalakas kahit saan sulok ng Mindanao ay abot, kayang-kayang abutin ng signal ng RPN D-XXX. Ang lakas ng arrive. Diyan sa lungsod ng Zamboanga, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, si Abdel. Kinalungkot po natin ay baka mamaya-maya konti ay darating po ang ating idol, ang ating anchorman, si Al Jacinto. Hindi pa kasi tapos yung kanyang sideline na paglilinis dyan sa bodega. Yawat na po ang kanyang kinikita dahil 2,000 lang po daw ang kanyang sahod dito sa programa nito. Kaya nagsa-sideline po ang ating amigo. Naglilinis po ng bodega. I don't know ito po inyong lingkod si Abdel Disa. Inanayan namin kayo na makinig hanggang alas 3 ng hapon. Sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Kaya nga Radio Mindanao ay abot po tayo kahit saan sulok ng Mindanao. Diyan sa Zamboanga, Sibugay Province, maayong udo kanin yung tanan mga kaigsunan. Ay, nego, init lang ba diyan ba? Ayaw yung taon mo pag painit. Pero ka na mga nagkakalagar bitaw, no? Ay, nago. Init kayong hukas pag sinina. Pagka makaramdam po sila ng init, ay biglang mag-dive sa dagat. Wala na naman yun. Tapos sa akin na naman magtanim na naman ng agar-agar. Sanay na po sila, di ba? Lakas din ng arrive ang ating signal dyan sa Zamboanga del Sur. Lipay ganin sila diha. O ilabi na dyan dyan sa Zamboanga del Norte. Pastilan sadya sila. Kay lagi madungog man tadere sa mga istorya nila diyan nga na may Tibagano na ay Tagalog. Na ay Binisaya, na ay English gamay. Na ay mga labas nga balita. Diha gid na maminaw anang radio stasyon nga RPN D-XXX.
ug sa tulumanon nilang Kuya Al ug si Uncle Abdel. Kusog lang gyapon ta diya sa Johnson. Diya sa Cotabato City. Salam doa ka ni Kotata doon hayan na lupasok. Maura kita niyo mga wagdo ini. Murah-murahan din nagkamurin doon hayan. Masing-masing namayan. Naghuhunga-hunga. Nagnanapas mga duan mga rayang. Karena singkan si Wan Lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala ay si Buddha hindi magasi. Hindi malasa. Si Buddha ay magtariwan di magtad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Allah subhanahu wa ta'ala magasi malasa kaniyo katandaan doon hayan. Ang lakas din ang arrive ng ating signal dyan sa entire province ng Basilan, mga kaibigan. Buong lalawigan po ng Basilan ay talagang napakalakas mga igan. Ay, salamat dumating po. Tapos na po siguro ang kanyang trabaho doon sa bodega. Alam mo mga kaibigan, 2,000 lang po sahod ng ating host, ang ating anchorman. Depende tayo ng Lahat ka. Sandali. Asensya na mga kaibigan. Sandali, parang ito. Wala pa rin. Ano bang ano daw? Ha? Ayan. Okay, sige, go. Oo, pasensya na brother. Medyo hinapan ako. Ba? Namili ako ng 3 banyera ng galunggong kanina tsaka 1 banyera ng tamban para dito sa pwesto ko sa palengke sa Ayala. Ganun ba? Gandang hapon mga kaibigan. Welcome sa ating programa. Ito po ang balingkod, Jacinto, ang manging isda. Ayan. Alam mo nyo mga kaibigan, hindi lang po naging na-answer po ang ating anchorman dahil 2,000 lang po ang kanyang sahod. So nagsa-sideline po siya. Kahapon naglinis siya ng bodega. Bodega dyan sa talon-talon. Binigyan ako ng 500. Wow. Siguro 3 oras. Yun, nakakita tayo ng 500. Nakabili ng bigas. Wow. Bumili ako ng bigas na may-may. Yan. Ayan. Ay, mura yung mga kaibigan. 1 banyera ng galunggo ngayon, 2,500. 1 banyera. Oo, 1 banyera. So, nakabili ako ng 3 galunggong, 3 banyera, tsaka 1 banyera ng tamban. Tapos binenta nyo. Nasa Ayala. Pero hindi lahat. Yung mga iba kasi gagawin natin tinapa o smoked fish. Yan. Masarap yun. Maganda yan. At least mayroon na pong ulam. Mayroon pang Baba ng sweldo natin dito, di ba? Yun na nga. Mas malaki pa yung sahod ko 3,000. Ako 2,000 lang. Sambon mga kaibigan. Para naman kami makakasurvive niya. Anong balita? Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. At natutuwa po tayo. Nandito po ang ating favorite ng anchorman. Alam nyo, binigyan po lang natin ng babala yung mga gumagamit po ng kuryente. Alam mo naman, dahil sa sunog, ay overload, sa diba? Overload at saka yung mga flying connection. Sa mga, lumilipad yun di ba? Kaya flying connection lumilipad, flying connection, ika nga. Inutil yung Samselco. Kung hindi naman inutil yung Zamboanga City Electric Cooperative, ang dami na nilang na-demandang mga household na may mga illegal wiring connection, di ba? Yeah, so at saka yung kailangan i-check natin, huwag natin pabayaan yung mga natin yan, yung mga electric stove natin. Dahil alam nyo mga kaibigan, pag nag-blackout tapos biglang babalik ang kuryente, mataas ang surge. Mag-search ang kuryente, pwedeng pumutok ang inyong mga appliances. Kagabi, blackout na naman daw dyan sa Zamboanga. Ay, ganun ba? Kagabi, blackout siguro. So sa ibang parte siguro ng Zamboanga nagkaroon pa ng blackout. Hindi naman natin makukuha ng pahayag yung Samselco, lalo yung manager niya lang si Ed Ancheta. Kung wala sa meeting, nasa out of field, huwag nakalimutan na natin si Ancheta. So, yun na nga. At kung may mga worn out na wirings dyan sa inyong mga ay check ninyo yan. Baka yan ang kandang Kaya nga dapat lagi tayo magbabantay mga kaibigan. Bantayan yung mga kuryente. Oo nga mga kaigsunan, di ba? O maunang usak ka kining nga dahilan matugpa sa Tagaog.
kinilaging mga sunog gumikan niya ng kuryente kay ayaw gyud ninyong pabayaan kay lisod na kayog masunugan ta o kanang naay mga kapitbahay na diha nga gusto sila magpakabit yan sa tuwa, ayaw na lang yung taon kay delikado, kay masunog na sila diyan, maangil buta. O niya, i-check yun na ninyo tanangin yung mga wirings, na ay mga gisik-gisik ng mga wirings, i-check ninyo na, o pagkambihan na, o dili taga kinahanglan nga, o di ganit tagabalo ka, antigog, magbutang og mga wirings na sa atong balay, mangitatag mga electrician, aron nga maayo ang pagkabutang o kanabitang mga outlet niya, kinahanglan nga usa, duhalan na siya, dili nga i-overload nato na siya, kay dihara ba usahay, spark gani na unawa nato makita bigla na siyang musindi magdilaab sumaw nang ang saning usahay masunog mas may pang magkawatan mga kaigsunan kontra ng masunugan kas ara wara hurot ang tanan magkawatan kag pulo ka beses dapat mabilin dapat balay di ba pero kadang sunog masunugan kag kas ara masunugan mga kaigsunan hala warat ubos ang tanan walay kalipay si Inday, si Dudong, si Nanay, si Tatay tuwa kuan dito sa gawas kahilag wala may mga kayo sa aman dahil sa matugpan sa Tagalog nga kapabaya ba mga kaigsunan so kinahanglan ampingan nato kay lagi ang kanang sunog dili nato usahay pero og natay kining precaution sa atong ginabuhat kada adlaw-adlaw diha sa atong panimalay ay malayo tayong taon sa sunog depende na lang ang ubang katong silingan diha nga kining warawara pod warawara so mao na nga wa jud tay mahimo ang uban gani na masuko na musuko na yung taon ng uban nga ikaw manggod kung warawara ka diha wala kay buot pasagdan nimo ang imong mga kuryente diha mao nga antod nga unsay mga kita na lang tag taon away umikan sa mga tao nga warawara di ba ilabi na jud karon nga pastilan init kay mga kaigsunan pastilan init na kana usap pug gihapon nga tao ng atong mga anas da ayaw ang tao na sila suguag sindi-sindi gunit-gunit mga posporo diha o ang uban pa diha matag gabi unsan ma-blackout gani no na magsindi tag kandila ayan na ayaw before kita matulog magigsunan o wala pa gani ang atong suga blackout lang gihapon ala pamatyo nato ng balungon dahil nato natong mga suga o inig matulog na tang mga kaigsunan di ba so kinahanglan ang tanan atong ampingan atong manatay precautionary measures matud ba sa English mga kaigsunan matud ba sa akong kauban nga Amerikano precautionary measure right o ang uban nga diha naanay i-check nato na ang atong mga kuryente naabay mga nagisi-gisi diha o kabiyuhan na nato na kay delikado ka na siya diba di lang ang uban diha di lang makuryente ay ang kuryente ka ng ilaga pero makuryente ng tao na mabaka na ang uban gani nga mabasa-basa lang gani naggamay mo spark na kay gisi man ang atong mga wirings nga diha sa atong panimalay ug kanang mga double walling gani no i-check po na nato nga didto sa taas tanawon po nato na naabay mga gisi nga gikot-kot sa mga ilaga o unsa ba diha kinahanglan nga ato na silang ato na nang kambyuhan ang atong mga wirings diha ug manalit nalang gyapon mugikan nalang gyapon nga mahitabo kana kining pabot na lang sa Ginoo mga kaigsunan kay bisag unsa ang atong pagka kining unsa ni pagka alerto ni anang unsaon o unsaon pagka kanang dilitang masunugan unsaon nga gihimo na nato ang tanan pero nasunog na po ng atong balay so atay mahimo kay pagbuot na yung taon sa kahinatasan. So, mauna ang kaigsunan ng atong mga pahinumdum lang sa atong mga silingan, sa atong mga suki, sa atong mga kaparintihan nga din sa atong programa kining Radio Mindanao. So, pasalamat ganit ang mga kaigsunan kay lagi bisag inani lang gihapon ta, no? Buhi lang gihapon ta. Diba? O kinahanglan nga maningamo ta, maninguha ta, nga makakaon ta, matrabaho ta ba, aron nga dili ta ma-apil niya ng mga uban, usahay ang ubahan diya. Dito galing sa Luzon, no? Ibalo man ta basta Luzon, ng Manila. Diya galing sa Manila, labi na diya sa mga
Batangas maigsunan na ay mga asosasyon di mga kadamay daw, di ba? So mao na ang uban diha mukuha na naman. Kung wala ganin tao ng balay, puyan na nila, di ba? Una o puya, ihatag na sa gobyerno pagkahuman, di pabayaran sila ha, di po nila bayaran, di ba? Kaya ihatag na lang daw sila ha. Ang uban magpuyo na sila diha. Unya mangita mangayo pug sa gobyerno nga kinahanglan na daw sila trabaho. Pastila na unsa naman tanan ang atong kinabuhi din sa Pilipinas, gusto mga libre na lang in town, pero di po na maayo kay diha nga gitudluan ta nga mamahimong murag si Juan Tamad ba upong ko na lang sa ubos bayabas o magtayag sa iyang kamot kanus sa mahulog ng bayabas sa punuan na dili na atong batasang proteksyon na kay prinsipyo ato pa nila ang Pilipino na ay maprinsipyo karon pastilan wala na yung tawag prinsipyo mulat na lang instant mulat na lang libre mga kaigsunan at dili ka na maayo kinahanglan nga kitang tanan mulihog buda mutrabaho buda mangita tagpaagi nga aron dili mahiubos ng atong prinsipyo, di ba? Kami gani diri mas may pa ko 3,000 akong sahod pero nga akong kauban diri ang akong angkor mga 2,000 ra. Mao na siya nangita na siya paagi nga masuportahan po niya ang pamilya. Ibitaw na sir niya mangitag magtrabaho des budiga. Wala na akong pamilya, malaki na yung anak ko. Nasa kanya-kanya ng pamilya, kanya-kanya ng buhay mga anak ko. Ako na lang nag-iisa. Ang aking concern ngayon ay aking medication, di ba? Yes, 67 years old. Tiguangang. Sa 67 anyos na tayo, 67. Kailangan ko talaga lagi may maintenance medicine. Buti yung linis ng bodega, 500. Kahit walis-walis lang. Bonus. 500 na. Bonus na sa imuha doon. Kaya kita ang mga Pilipino lagi daw. Ingon sila nga 60 anyos na kung maabot ganig masubrahan pa na. Pasalamat tayo kay bonus na sa tuwa. Diba? So, mao na sunan nga. Pero wala man na siya ibisyo. Mao nga 67 years old na siya. So, pero batan, murag dili pa kayo tiguang ba? Meron ka nang di pa mailhan ng mga tiguang na kayo kay basta wala kang asawa, wala kang sakit sa ulo, hindi ka tatanda. Kasi alam nyo mga kaibigan, yung mga lalaki mukhang matanda kasi maiingay yung mga bunganga ng mga asawa. Maingay na yung mga bunganga, consumption talaga. Totoo yan. Ay, nagumagay sunan. Nung katawa mo diha kay lisod lagi ning di puta mo katawa. Kay mudaghan ang atong pileges. Kay ngon tang naarabay usahay nga karatula di gibutang sa atong mga sa mga opisina no. Butangan na nila bawal lang nakasimangot, di ba? So kinahanglan kay bawal lang nakasimangot. Kinahanglan bisa pag naatay asawa nga sige lang tang nakasimangot kay usahay kining ang atong asawa. Dal dito. Kasaba dito. Na ikaw manggodong pananglet nga naagay magkuhag unsa ni gikan sa imong pagtrabaho diha sa gawas mo sideline pa man ka dito speakers mo magsabong pa unsa ni braha pa antod nga gamay na lang yung taon madala sa iyang balay pag-abot sa balay walay makaon patiran ng has tanang mga ering has ng kaldero tuwas gawas tanan na mao na sahay dali ra kay matiguang kay usahay mayon tag consumption kay lagi si Mrs. sige lag yaw sige lag alboroto kay wala man kay gidala nga gikan sa imong panarbaho mayon tag na ay parinti diya nga mo kuha sa imong unsa niya rights sa imong pamilya. Sino may birthday dito? Bakit may pansit yan tinapay? Ha? Ano? Tinapay lang. Wala ba si Maggie? Hira katulad itong guardia namin dito, laki-laki na sweldo, puro tinapay. May pa sila. Yun pa sila. Kami 2,000 puro Maggie yapon. Anyway, ito mga kaibigan, balita tayo bago tayo mag-commercial break. Ito na nga bang iniisip ko, baka sabihin nitong yung police, mga kaibigan, na si Superintendent
Maria Cristina Nobleza, no? Yung nahuli kasama yung isang kanyang lover boy na Abu Sayyaf. Diyan sa bayan ng Clarid. Ako, sinabi ngayon ni Superintendent Nobleza na meron siyang isang misyon. Ito iniisip ko, baka eventually sabihin itong si Superintendent Nobleza na isa siyang deep penetrating agent. Nagdi-DPA siya para sa pulis upang makapasok dyan sa grupo ng Abu Sayyaf at ng Islamic State sa Pilipinas. At ito na sinabi, nako, na nasa mission daw siya upang mapasok itong grupo. Born out siya na. Born out siya na. Kasi ano siya, matagal siya sa intelligence. Nasa IG siya. Matagal siya sa intelligence group. Naging member siya ng PAOK TF, naging member siya ng PACER, at eventually siya nag-interrogate sa mga nahuling Abu Sayyaf. Pero ngayon, sinabi na ni Superintendent Maria Cristina Nobleza na mission, nasa isang mission siya. Kaya lang, dapat may magko-corroborate nito. Hanggang ngayon, mga kaibigan, naninindigan si Kuya Bato de la Rosa na lumabag ito sa batas. Yan ang problema. So tignan natin kung hanggang saan paroroon itong kaso ni Nobleza, mga kaibigan, dahil nahuli ito sa Clarin sa kanilang pagtatangka na iligtas ang isang Abu Sayyaf na sugatan. Nako, yan ang nga ba sinasabi natin? Tapos lagi sinasabi ng polis, meron daw mga local government officials ang sumusuporta sa Abu Sayyaf. Nako po, yung pala, polis mismo, koronel ang kasabwat ng Abu Sayyaf. Ang tanong dyan, ilan pa sa mga hanay ng Philippine National Police ang konektado sa Abu Sayyaf? Nako, matindi yan. Ibig sabihin nito, failure yung counterintelligence ng Philippine National Police. Kasi hindi nila nalaman na meron silang spy sa loob ng kanilang organisasyon. Nabuko lamang to si Nobleza, mga kaibigan, nang hindi ito tumigil sa isang police checkpoint dyan sa bayan ng Clarin. Kasama yung isang kanyang Abu Sayyaf lover na 20 anyos. Si Nobleza, 49 anyos na to. Ang tawag ko dito, Superintendent Cougar. Tapos kasama pa ni Nobleza, mga kaibigan, isang asawa ng mga naging ranking official o ranking leaders ng Abu Sayyaf at ng Islamic State. Pati yung isang bata ro na anak ni Ahmad Santos ng Raja Sulaiman Movement. Kaya napakatindi, mga kaibigan. Napakatindi ng problema ng PNP. Tapos kung magsalita, nako, yung nag-witch hunting sila dito yung sasabihin na may mga LGU na opisyal ng LGU sa bansa na sangkot sa Abu Sayyaf, sangkot sa NPA, samantalang yung rango nila hindi nila mabatid na mayroong mga spy pala, koronel pa, humahawak sa isang sensitibong unit sa Philippine National Police. Ay nako, ano ba naman tong nangyayari sa ating bansa? Pero mga kaibigan, pansamantalang hindi muna makakapagtrabaho sa ibang bansa ang mga Pilipinong nag-apply directly sa mga employers. Ito ang sinabi ng Philippine Overseas Employment Administration. Kasabay ng pagtigil ng pagproseso sa pag-issue ng mga Overseas Employment Certificate para sa lahat ng mga directly hired na overseas Filipino workers. Ayon sa POEA, mismong ang masipag na si Labor Secretary Silvestre Bello III, na siya ring chairman ng governing board ng POEA, ang naglabas ng kautusan. At ito ay magsisimula, mga kaibigan, o nagsimula na kahapon, Abril 25. Sabi ni Secretary Bello ay napakahalaga nito dahil hindi pa
maraming mga paglabag ang nangyayari o nangyayari sa mga direct hiring. Ayan na nga ba, katulad sa Saudi Arabia, ilang beses natin sinasabi, maraming mga Arabo dyan ang mapagsamantala. Kaya ingat kayo, lalo na sa Facebook, marami diyang nag-hire ng mga domestic helper for abroad, domestic helpers sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa UAE, o kaya sa Taiwan. Nakalagay doon, direct hiring. Nako, ingat kayo. Bawal yan, lalo na sa Malaysia. Sabihin sa inyo, nako, meron akong kakilala, naghahanap ng mga domestic helpers o kaya mga laborer dyan sa palm plantation sa Sabah. Huwag kayo maniniwala dyan. Kailangan, kung gusto ninyo magtrabaho sa abroad, kailangan legitimate yung recruitment agency. Okay, pag meron namang recruitment agency, alamin ninyo ang kanilang number, yung POEA number, upang ma-verify sa Philippine Overseas Employment o kaya sa OWA. Kung totoo o sila ba ay may lisensya upang mag-recruit ng mga trabahador sa ibang bansa. Ano mga kaibigan, sa munang patalastas. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ganap na ang 2:30 mga kaibigan, sa buong kapuluan kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao, ang programa ng bayan ng Mindanao para sa Mindanao. Ito po niyo balingkod, Aluzinto, kasama si Abdel Diza. Okay, mauna, ako palang mga kaigsunan, no? Dinilagyapon na minons mo sa atong tulumanon ni kining Radyo Mindanao. Pero mas maipat tingali domestic lang helper ang inyong atun sa abroad. Ayaw na lang yung taon kay mas maayo na dili na lang ta Pilipinas kamo po mga Mr. Diha. Gina-advise lang ba? Napainomdom lang po sa inyo og di mo patupo na kamo na ko'y mag-igo kay daghan na kayong laging murag dili maayo ang ilang panginabuhi dito sa lugar niya ng mga Arabo, mga kaigsunan, kay sa bahay kaya na sila usahay. Pwede lang po ito sa mga maayo, no? Kay ako pa'y pabutpon ba? Akong opinion pa na akong mga kaigsunan, din nilang good na. Ayaw na nato ng tagaang kining natong mga asawa diya, natong mga anak diya, mag-domestic. Kay lisod kayo mga kaigsunan. O ikaw pananglit Muslim or Kristiyano man, sa Muslim mga kaigsunan, daghan kayong ilang mga asawa tuag ipalakaw to sa abroad nga walay ka mag-anak dito, walay kaila dito, layo kay itong lugar ato unsa mahitabo, murag suicide ang pag adto lagi dito kay matod pa nila gumikan lagi daw sa panginabuhi nga kalisod diri sa Pilipinas. Ay pastilan dili ang kontento bisag ginamo silang in town, bisag unsa may atong magkaon dia basta nga kitang tanang pamilya na nagpuyo na ang asawa, na ang mga anak, na ang mister. Ang uban po mamaibog man po sa uban kaya nag-abroad man itong uban nga wala sila kay balong munaot o magawas lang gani nga imong asawa gikan sa imong balay nga mo at labi na kayong layo kayo nga tinuig ang pagbalik. Ay nako, amin plus nga daily pa in town sila hibalo ba na sila nga mas sala dako kay ng sala sa imong asawa, dako ng sala sa imo sa Ginoo nga igsunan nga kanang mga butang bisag unsaon di gid ka patuo. So ikaw ra gud na mga kaigsunan imagine nga dito sa abroad sa mga yutang tawon sa mga Arabo dito paadto nimong asawa dito, ripon pa na dito, binuangan pa na dito kaysa may malugi di ikaw gyapon na ikaw gantos pug dire usayang padala po sa imong asawa imong gamiton po sa
imong pagka binuang din his Pilipinas, luoy po nimong asawa dito mga kaigsunan. So mas maayo pang mangita tag pamaagi nga atong mga asawa nga dili nato suguon paingon mag-abroad dito. Kay lisod kay mga kaigsunan, daghan nato na balitaan. Then wa pa mo kabate, maminaw mo sa mga radyo, tanaw mo mga TV. Daghan kaayong mga babae nga nagtrabaho dito sa mga lugar nga ng mga Arabo, mga kaigsunan, ang gipang mga mugan, ang gipang salbahe sa ilang mga amo, gipang sunog, gipang plancha, ginabukbok, gikulata, ang uban may ikyas na yung taon na nabiyaan ang ilang mga passport, asa man sila padulong kundi dito sa embassy. Una pag-abot po dito sa embassy mga kaigsunan, naapoy mga Pilipino nga kuangkol po, nga buang-buang po, ila po nang ibaligya ng mga babae dito nga pareho ng ilang kababayan dito, aron po makakita sila kwarta, aron po makakita sila sideline nila dito. Ipuli po na pamaligya na ikaw po babae nga wa kay makaon, sige na lang, di ba? Sumaw na mga kaigsunan ng panghitabo. Kung ako ba ayaw na lang yun, suguan ninyo ang inyong mga misis, ang inyong mga esposa, kung domestic lang man hinoon ang trabaho dito. Pilar ako, Gismil, ay kung mag-sumikap gadin his Pilipinas, kanang Gismil, bisig buta na nga Gismil, ang imo ko sa kabulan, pero hayahay kayong kinabuhi, lipay ka, lipay ang imong anak, lipay po ka, kay naaman ang imong pamilya, makita ni mong kadadlaw kadagabi, di ba? Kontra ni adtong imong asawa suguon nimo dito sa abroad ay pastilan mga kaigsunan, lisod kayong panginabuhi. Bisa magkaingon ka nga kana magabi bitaw maghandom ko ni misis ay kadaghan ng babae dire. Uy, sala na mga kaigsunan, di ba? Sala na kinala katulagan ni milakaw ang imong misis paingon dito sa abroad. Sala lang gihapon na. So wa kay maayong panghuna-una, wa kay maayong pangutok, libog kay mong iutok mga kaigsunan kay lagi di bisag inanaga sa mga ubang hibalo sa kining pamalaod sa atong pamalaod sa Biblia, pamalaod sa Quran nga dili pwede nga mulakaw ang imong nga walay kauban, pero imo lang gihapon ginahimong layo kaya to. So unsa padalan kasi imong misis kwartog 50,000 libog dalang gihapon kuan karon sa ni libog lang gihapon ang utok, murag ka nang naigaba ba diha, di ba? Pangutana nila ng mga nag-abroad ang ilang mga mister in town. Unsa to? Malibog ang utog? Malibog ang utok dong. Utok? Utok. Malibog katong di ba? So, wow na kay kini laging angkor man usahay kanang di kayo siya makalitok og binisaya. So mangutana na siya kung sa man libog. Ang libog sa Chabacano, libog malito, sa nakakalito. Nakakalito. Yung utog, utok. Nakakalito sa utok. Nakakalito, di ba? Wala tayo kahayahay ba? Wala tayo kahayahay. Wala na nagsiyag. Kwarta gikan Saudi, kwarta gikan sa yutang natawan sa mga Arabo. Walay kuan ba? Walay spirit ba? Murag mawala lang siya, no? Murag walay spirit. Ngaw na. Mo nang istorya sa mga kauban nato, sa mga parente nato nga ang ilang asawa dito sa abroad. Pag-abot, wala gyapon. Hinoon, pag-abot sa iyong misis, dindo sa tanahon, di ba? Dindo sa tanahon, gwapa sa tanahon, puti sa tanahon. Pag-abot og mga usa ka bulan, pangitaon na po niya ang kwarto nga aircon dito sa yutang nga natawan sa mga Arabo dito sa Middle East ba. Pangitaon man na niya. Murag di na kaya na siya, di na siya makakuan ba kanang di na siya maanad sa kwarto nga ginahimo nato diri sa imong balay nga usay matulog lang sa salog. Na naanad man na siya dito, mao na mag-ingon siya nga, darling, magbalik na lang ko, mag-abroad na lang ko, padalan ta mo kwarta ana. Na mao na. Nausaon. Libog na po ang imong huna-huna. Walay kuan ba? Walay kanang ang imong huna-huna murag kanang unsa na murag sa Tagalog ba? Magulo ang imong pag-una-una, magulo ang kabuhayan ng mga kaigsunan. So mas mayo pang dilhin nilang gudta. Mao na nga atong advice sa atong mga katawhan nga ang ilang mga misis, hala gipangsugo nila magtrabaho sa abroad, ilang gipatrabaho sa abroad ang ilang mga asawa in town. Makaluluoy po na mga babae po dito, mga asawa dito sa mga Pilipino nakasalang sa kaning ingan silang
bitay. Na wala naman silang magagawa. Musukol naman na kay salbahe man yung mga Arabo, salbahe man yung mga ibang Arabo doon. So ang nagawa, lumaban na lang sa paglaban na nakapanay. Alright. Batiin mo natin yung mga sponsors natin. Banggitin natin. Ako. Pag walang tayong sponsors, wala tayong programa. Mga kaibigan, kung gusto nyong magbakasyon at together with your families, your loved ones, o kaya events, weddings, anniversaries, baptismal, lahat na seminars, workshop, maaari kayong pumunta sa Punta del Sol Beach Resort at sa La Isla Bonita. Diyan yan sa may Island Garden of Samal sa Davao, mga kaibigan. Murang-mura, napakalinis, napakaganda. White Sand Beach. Maaari kayong tumawag sa 0977-825-6393 para sa Punta del Sol. Ulitin natin. Maaari ninyong tawagan ang Punta del Sol sa kanilang cellphone number 0977-825-6393. At sa La Isla Bonita, sa Talikod Island, katabi ng Samal, ay maaari kayong tumawag sa 0998-991-2754. Sa La Isla Bonita, 0998-991-2754. Dyan yan sa may Davao, mga kaibigan. Napakaganda, napakalinis. At award-winning tong dalawang beach resorts na to, yung Punta del Sol at La Isla Bonita. At syempre, good afternoon sa Kusog Tausug Party List. Na ngayon ay nakikinig sa atin sa mga sponsors natin. At syempre kay Governor Toto Tan sa Sulu Province. At sa mga naghahanap ng murang bigas sa baha, bili na kayo ng Maymay Halal Rice First Class. Wholesale price, mga kaibigan, 850. Bawat sako ng 25 kilos na bigas. Maymay Halal Rice First Class, 850 ang wholesale price sa isang sako ng 25 kilos na bigas. Maaari kayong tumawag o mag-text for order sa 0995-520-2358. Ulitin natin, mga kaibigan, sa gustong bumili ng bigas, murang-mura, wholesale. O kaya sa magtatayo ng bigasan, ito ng pinakamura sa merkado sa buong Mindanao. Yung Maymay Halal Rice First Class, 850 lamang, mga kaibigan, isang sako ng 25 kilos na bigas. Maaari kayong tumawag o mag-text para maka-order sa 0995-520-2358. Maymay. Pangalan pa lang, masarap na. Ay, Maymay. Sino pa ba? Banggitin natin yung mga nakikinig sa atin dyan sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi sa Sabah, Malaysia. Sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, o Zamboanga del Norte, Duterte, mga ka-DDS, mga diehard Duterte supporters. Ang ganda-ganda ng Mindanao Examiner ngayon, litrato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Title nila, Time Magazine World's Most Influential Person. Nagkaubusan ng dyaryo. Ang problema yung Mindanao Examiner, mga kaibigan. Imagine, nag-reprint kahapon dahil ang dami ng order sa mga dealers sa buong Mindanao. Nag-reprint sila ng additional 15,000 copies. Nagkakaubusan, lalo-lalo na sa Davao region. Ako po. Talagang Duterte country yan, mga kaibigan. Imagine yung mga dyaryo ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Dahil may litrato ni Pangulong Duterte sa buong front page na sa kanya. Pinandidikit nila sa mga pintuan, sa labas ng bahay, sa mga pader, sa kanilang bahay. Bilang suporta kay Tatay Digong Duterte at sa mga ka-DDS. Oy, si Mocha Uson, nag-text. Nakikinig daw siya ngayon sa atin. Good afternoon, sexy Mocha. Si Mocha Uson. Ano kayang lasa ng mocha? Masarap ang mocha. Kape, tsokolate, Mocha Uson. Nako. Good afternoon sa iyo, ma'am.
Lagi nakikinig sa atin dito. Alam nyo mga ka-DDS, marami nakikinig sa atin. Pero ingat. Ingat kayo sa mga grupong nagsusulong ng federalism ni Tatay Digong Duterte at gamit-gamit ang pangalan ng Duterte upang makakolekta ng pera. Sasabihin mag-member kayo sa ganitong grupo, bibigyan namin kayo ng ID, magbayad kayo ng 100 hanggang 300 pesos at member na kayo ng Federal Movement ng Mindanao ni Pangulong Duterte. Racket yan mga kaibigan. Wala kayong mapapala dyan. Huwag kayong maniwala pag sinabing pag naging federal na ang Mindanao ay makakatanggap kayo ng mga biyaya mula sa Pangulong Rodrigo Duterte. Ingat! Alam nyo, maraming manloloko at walang magpapaloko kung walang manloloko, walang manloloko kung walang magpapaloko. Sa mga milagrosang lahat. Milagrosang dagta ng goma. Ingat. Mga kaibigan, meron ka pa bang babatiin? Oo, katubi itong istorya ni mo bahay ni anang koleksyon, no? Oo, yung Duterte, daming grupo. Buong Mindanao, buong Luzon, Visayas at Mindanao. Nako. Na ay nagkuans ko ang katubi itong last year, no? Puasa pa do. Ngayon siya nga, ikaw Manong, ilista rin kong ngalan ni mo dire kay kining kinsa malistang mga ngalan dire nga mosuporta ni Duterte na ay madawat nga bugas, hinabang para daw sa mga katauhan ay dito nga sa payaw pagito na akong kuhan dito sa payaw, hala ako bod kay akong testingan ay sige na ko may po mawala og kuhan wala na ko di lang kung wala lang manguliktag kwarta bata isulat na ng ngalan unya pagkahuman tagaan daw og usa ka sako o kabot pila ka ato ka libo nga kwarta ay syempre lipay po ko sa umande nahuman na lang ang puasa wala may miabot nga bugas na may miabot sakura wala bugas sumaw na mga kaigsunan di ba so ayaw yung taong pagtuuan na kay usahay katong panahon pa sa una na ay madungog nga nila sila dito sa katasan nga na ay panghatag daw uy maghimo din ang sila mga unsa-unsa mga papeles taga-amog daw ID mangolekta din ang sila o gusto gani mo nga mamahimong una palito na nilang biodata matupad dito biodata diha sa siyudad una palito na nila 150 ang usa ka bukana una ipapilapan sa imo tagaan kag biodata ang kantidad 150 pesos. Grabe. Saan dyan? Sa Payaw? Oo, sa Payaw yung noon yan. Ay, Duterte Federalism Movement, kunyari. Oo, kunwari na ganito ganyan. Daming racket na ganyan. Nakahiya kayo. Mas maganda na banggit natin. Dito. Hindi naman inaalaw ni Pangulong Duterte. Wala siyang sinasabi na magbigay kayo, magbayad kayo ng gantong halaga sa mga iba't ibang grupo na sumusuporta sa akin. Walang ganun. Wala. Racket yan mga kaibigan. Huwag kayong maniniwala na merong kapalit yan na pag naging federal ang bansa natin ay makakatanggap kayo ng biyaya. Maniwala kayo. Naku, itaga nyo sa bato. Racket yan. Bitaw mga kaigsunan, no? So, ayaw nagpatuntuan na mga kaigsunan. Mao nga ugaling natin maminaw sa atong tulumanon. Mabuti pa mag-member na lang kayo sa Volunteers for Radyo Mindanao. 50 pesos lang. Gagawin. Biro lang yan. Wala. Hindi nangongolekta ang Radyo Mindanao. Ayan, pang-break ng ice lang. Ingat sa mga scam at maraming scam. Meron pa dyan iba-ibang mga federalism, mga supporters ni Pangulong Duterte. Ay, kapalit ng ID, kapalit ng kung ano-anong pangako, kapalit ng seminar, workshop. Naku po. Ingat. Pero huwag na ganay mo mga kwarta diya mga kaigsunan, no? Kanang daga na kwarta ba? Pamalit mo sakyanan, tanaw mo ganin yung dire ka ng Mindanao Examiner, nanay litrato sa usak ka sakyanan nga Toyota Fortuner na siya, no? Barato na siya mga kaigsunan, pero ako nakita, Jod, nga personal na ako nakita ng salakyan mga kaigsunan, bago pa,
So, kung gusto gani mong mupalit ana, asa man kong numero ato wala man tong numero ni atong sa i-text lang na sa broker nga nindot kayo na siya ang kanang sakyanan no o kitang naatay mga kwarta-kwarta diha. Saan na? Fortuner? Toyota? Fortuner na siya ba? Fortuner, Pila man? Toyota Fortuner G V-Look. V-Look? Unsa man tong V-Look? Baka kotse to shape na letter V. Alisod to, baka dili na street legal. Victor. Murag spaceship, di ba? Yes, V. Gwapo kayo. V-Look. Gwapo. Ay, sus gwapo. Palit ka ni ba? Ay, dili kontento na ako sa multicab na ako. Dua kaliro mo sa ni mo di kaya. Dua kaliro. Pero kapag magkaigsunan diha, palit ka ni mo no kining Toyota Fortuner gwapo kay na siya na mga kaigsunan. Big and in English nato na basahon nato ni ha big and powerful D40 diesel engine. Very economical 4x2 auto 2006 model. Low mileage, MP3 player, stereo radio, wide view rear mirror, 3M tint. Ba? 3M. And roof rails, all new tires, bagong mga gulong ni mga kaigsunan. Bagong ligid. Bagong mga ligid, na tools, na spare key, carpeted interior. iDriver, wala. Kamu mo drive ani mga kaigsunan. Leather seats, aircon, rear aircon, chrome accessories, a very good condition, owner's manual booklet, and the service card, complete papers, open, date of sale. So, i-text ng mga kaigsunan ng text broker. Ang halaga ni ini, ang kandidat ni ini mga kaigsunan, 780,000. Unsa man to? Negotiable? Negotiable pa ni. Tawaran ninyo. Tawaran nyo na ng 50,000. Hindi na po pwede kayo malugi pa tingalin tagyanin kasi makitagyanin no. But anyway, i-text lang mga kaigsunan. Sa number. Numero no 0995 5202-358. Bus muna ko 0995-5202-358. Mau ka na mga kaigsunan ang text na tayo. Ang dami nating binabanggit ang mga sponsors. Mag-advertise naman kayo sa Radyo Mindanao. Yung sa mga gusto mag-advertise sa ating programa, maaari niyong kontakin si Abdel Diza. Siya ang in charge sa sales natin. At kung gusto niyo mag-programa rito, kontakin niyo si Abdel Diza. Walang problema yan. Tawag lang kay Abdel Diza sa Radyo Mindanao. At kung gusto naman ninyo magpa-advertise sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, maaari kayong magpunta sa MindanaoExaminer.com. Nandoon lahat ang kanilang mga rates at information. Ulitin natin mga kabigan, sa gustong magpalagay ng advertising, lahat ng klase ng print advertisements, dyan sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, pumunta lamang kayo sa MindanaoExaminer.com. Kung meron kayong laptop, computer, PC o kaya sa cellphone, MindanaoExaminer.com. Available yan sa buong Mindanao mga kabigan. Sa Cebu City meron din, sa Quiapo, sa Maynila, sa labas ng Islamic Center, sold out na. Kaya problemado. Nag-reprint ng 15,000 copies uli ang Mindanao Examiner. Meron, brother. Mabatiin dyan. Mabatiin mo na. Tabi na bati ko muna yung mga babae ko dyan. Diha sa tumanan, no? Mayong hapon ganito rin, mga suway ko family. Jenny, mayong hapon ganito mga diabang. O mga pamilya ni mo diha, kumusta mo? Karong lawa, hinaot nga ng tanong tag mga saging diha. Kaya lagi na madato saging. Saging. Sarap. Potassium. Sarap yan. Bisag anong saging? Lakatan, latundan, saba? Yung saba. Dami kasing unggoy. Dami kasing unggoy doon. Saan maraming unggoy? Doon sa amin. Sa Artilim? Boulevard? Daghag unggoy ba? Pero sige na lang ng unggoy, basta kay maghati-hati na lang da. Usapin na lang ng unggoy diha. Ayaw po na doon ka ng hati-hati na lang. Pila ang kilo sa saging sa saba? Sa to, isang pengka, lilis? Isang bulig. Tapos ang isang bulig, mga 8 yan. 8 pengka yan. Diba? Sipi.
walong sipi yan. Ang usa ka sipi budang nato nga 10 piso. Ug naa kay usa ka buling 8 ka buok o 10 ka buok na kay 80 pesos. Pastilan 10 lang na siya. Lami ang saging, ha? Oh, yan. Gis lang, ha? Sa bagsakan, sa palengke, 25. Yeah? Dito sa mga 10 lang na siya. Barato kayo. So, magtanom tag saging mga kaigsunan. Jenny, pagtanom saging diha. O diha sa labatan. Padala dito sample para yung mga tao natin dito sa radyo may saging. Ayaw na nga. Naray panahon nga kung uli ko diha, padala itag saging diha. Padala ni mo diha sa usag ka busman diha. Padala naman ko ano na, dalo nato dito sa di na, taga sample. Yung mga tao dito sa radio station, may mga saging naman kaya, senyorita. Alam nyo, senyorita. Hindi lang monkey ang kumakain ng saging, ha? Ikaw, kumakain ka ba ng saging? Favorito yan. Sarap. Okay. Ayaw na ko, wala naman tayo panahon si Bilis. Rahal, manamilit na may mga kaigsunan. Sir Abdel. Nalang gihapon sunod ugma na po, maminaw sa atong tumanon. Kaya lang gihapon si Abdel, di sa mayon nga dagang salamat sa inyong tanan. Alright, dagang salamat sa iyo, brother. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Patapos na. At nais tayong magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. At tumambay, nakinig sa aming mga opinyon, sa aming mga pambabola. At huwag ninyong paniniwalaan ang aming mga pinagsasabi. Mga walang kabalbalan. Hanggang sa susunod na bukas. Ay, good afternoon pala kay Jojo Tan. Dyan sa airport, nakikinig daw siya ngayon. Thank you very much. Hanggang bukas mga kaibigan, ito po niyong balingkod. Alazinto, nagsasabing, I love you. Mamwa. Chup chup.